panelists. Good morning. Our product po is Technical Charcoal Powder. Isa po siyang powder or charcoal na ginagamit po, possible po siyang magamit sa mga portraits, katulad po ng ganito and ganito. And galing po siya sa isang textile waste or mas marami pa. Ang paggawa po namin sa kanya is sinulog po namin siya na nasa loob po siya ng isang can para po hindi siya direct po na masunog po ng apoy. Then, after po noon, ilang minuto, halos 30 minutes po namin siya pinausukan sa ilalim po ng apoy. Nabuo po namin ito, yung product po namin, sir. Then, ang mangyari po, dinulog po namin siya using brush para po magamit po namin siya as product po or charcoal po na for portraits. So our objectives po is first to evaluate its cost effectiveness. As a government student po, one of the issue or problems that we face is yung sobra-sobra po mga retaso na nagagamit namin sa garments. That's why nag-come up po kami sa idea na gawin po siyang charcoal. Because yung mga fabric po kasi na lumalabas ngayon is synthetic na po siya and hindi na po siya natutunaw ng lupa. So hindi siya nakadelicompose. That's why ginawa po namin siyang charcoal para magamit po namin siya sa garments din po, sa paggawa ng mga portraits at pag-drawing po ng designs. At the same time, marami din po siyang advantage dahil pwede rin po siyang magamit sa mga fashion runways. Pwede po siyang magamit as eyeshadow and we test na po yan. Na-test na po namin. Number 3 is to have a quality shading materials made from scratch. Ito po siya. So, na-try po namin na gawin po siyang pencil light. Or ginawa po namin siyang powder para ma-shade po yung mga black ng isang portraits. And lastly is to make a charcoal powder that also helps to our environment. As I said earlier, marami na po kaming naitatapon na retaso sa garments. That's why naisip po namin na yung retaso na is pakinabangan pa namin and magagamit pa namin in the future. So sabi nga dito, sir, millions of tons of textile fabrics are wasted annually. As garment students, aware of the cost and value of fabric, we aim to eliminate textile waste, leftover fabrics, typically discarded, are now repurposed into textile charcoal powder, a drawing material ideal for shading. This innovation reduces waste while providing a practical artistic medium. So in our conclusion, this research shows that textile charcoal powder is a successful way to reuse fabric waste. Effectively turn discarded fabric into useful and high-quality drawing material. Tests show it's as good as regular charcoal for shading and blending. This makes its promising invention that's both environmentally friendly and artistically valuable. So our own target market po is kami rin po mga garment students kasi ginagamit din po namin siya in creating designs na ginagawa rin po namin ang product po. So ganito po yung magiging square niya pag namin siya. Ito na po yung mismong product kami din po namin. Sisipahan ko ito eh. Pwede po ba try tain nyo yung eyeshadow? Charot lang po. Yes, possible po siyang gawing ano, sir. Magagamit po namin siya as shadow po or para mas mabuhay po yung isang drawing. Ano po siya sir, hindi pa po kasi namin siya parang parang improvement pa po siya and enhancement. Kasi may possible po kasi di ba na once po nagagawa kayo ng charcoal powder, may iba pa po kasi siyang ihalo. Hindi naman po sinabing pag ito lang po siya. So for improvement pa po. Pero as you can see naman po, meron na po siyang yes po. For the eyeshadow naman, pinatanawagan po namin si Miss Luisa R.O. po para po ma-try po namin yung eyeshadow. So the main thought po for this is
naka-help na po kami sa environment at the same time nakatipid pa po kami sa pang-shade po ng Wala mo ah. So for eyeshadow naman sir, ganyan lang yun, same lang siguro. Diba, mas nag-sharp yan. So to darken lang po yung eyeshadow, so pwede rin po siyang magamit as eyeshadow. Kahit tayo dyan. Okay. Based doon sa na-observe mo kanina, bigyan mo nung eyeshadow. So, wala naman akong ano dun sa ano eh, yung drawing, something like that. But, the most nakita ko, kung gagamitin nyo doon sa tinatawag ng individual or person, hindi natin masabi na ito ay ligtas. Tama ba? Yun lang yung naging ano ko. Kasi pag ginamit natin lagi sa mata, hindi natin Gumamit po kasi kami dyan ng 100% cotton booster. Okay. Yes. Tama yung sinasabi mo. But may ano eh, bagay yung punto ko is that ito ba ay masasabi nyo ligtas para gamitin sa mata, sa may mata. Yun yung assurance. Sure. In a rate of 100, how sure you are? 80%. Ha? 80%. 80%. Can you prove to me kung paano mo may puprove yung 80% na yun na ito ay ligtas para gamitin sa katawan ng tao o sa mata ng tao? So, sir, kung pag ginamit naman po siya namin as eyeshadow is, siguro naman po magagawan po namin siya na para ma-FDA approved po. Pero ang main, ano po kasi namin, ang main idea po dyan is to, for drawing po, sir. So, alternative lang po yung eyeshadow. Okay. Madami ah. Okay. Ako naman next up. So, follow up ko lang dun sa comment ni Sir Joe. So, kasi charcoal yan. No? Sinulog siya. No? But, mostly kasi talaga ang charcoal ginagamit para for absorb impurities, odor, no? Para siyang ionizer eh. No? Yun din, kasi hindi natin masabi, pag ginamit din sa tao yan, hindi natin masabi baka magkaroon ng allergic reaction. No? So talagang yung proving lang na hindi talaga siya makaka-harm sa skin ng tao. Yun sana ang hinahanap namin, kumbaga parang data, no, kung nasaan yun. But, yun sa drawing, so, good idea, no? Kasi kumbaga hindi talaga siya naging waste, no? Nagamit ko rin mas nagamit. So, yun lang yung isa. Okay? Sa totoo lang, wala akong may tatanong sa inyo. Pero since business to, ano yung pinagkaiba niya dun sa ibang recycling line yung ginagawa ng basahan? Ano yung comparable data? Ano ba kayo? Sir, yung sa textile charcoal powder po is magagamit din po kasi namin as fashion student. So, hindi na po kami bibili ng mga product na magagamit namin for drawing kasi pwede na po namin gamitin yung textile charcoal na nanggaling din po sa trash namin mga garments. Yung